Mitari eh! Binigay niyo sa akin! Ako! Paano nagkaroon ng tali yan? Joseph naman mo! Huwag ka magsasalita ng Tagalog! Madidiskrasya tayo! Romeo! Mga kaibigan! Mga kaibigan! Ay, ako naman hindi talaga taga Borneo eh! Makikita ninyo, ang isang lalaking nahuli sa bundok ng Borneo. Nahuli noong taong 1990. 6 na taon na ho ang nakakaraan ngayon. Totoo ba sinasabi niyan? Ito'y kumakain ng buhay na manok, patay na manok, hindi marunong magsalita ng Tagalog, ni katiting na Tagalog. Mga kaibigan, napakaswerte ninyo sapagkat sa gabing to, matutukayan ninyo kung paano kumain ng manok ang isang lalaking ito na nanggaling sa Borneo. Tandaan nyo, maswerte kayo. Yung ibinayad ninyo, hindi po kahina-hinayang. Pakakainin na natin ng manok, inuumpisa na. Teka muna! Teka muna! Ay, Mitari eh! Binigay niyo sa akin! Ako! Paano nagkaroon ng tali yan? Joseph naman mo! Huwag ka magsasalita ng Tagalog! Madidiskrasya tayo! Romeo! Mga kaibigan! Mga kaibigan! Ay, ako naman hindi talaga taga Borneo eh! At saka marunong akong magtagalog. Napakahirap lang ang kumita ng pera. Kaya palabasin niyo ako, Tine! Palabasin niyo ako, Tine! Mga kaibigan! Dandahan naman, honey! Konting taste lang, talagang masakit yan. Ikaw kasi, Romeo eh. Yung nilabanan mo, manok ni Bertugo pa. Eh, malay ko ba namang may tari yan? Maswerte ito si Romeo, no? Isipin mo, naloloko sa kanya yung anak ng may-ari ng karnabal? Si Mr. Chubibo? Aba, pag naging asawa niya, jackpot siya. Hindi mangyayari yun. Ha? Bakit mo naman nasabi yun? Kasi syempre, ako ang mapapangasawa ni Romeo. Oh? Ano? Ako ang mapapangasawa niya. Ang bigat ng tama mo, Teng. Tulog ka pa ba hanggang ngayon? Gumising ka! Gising ako talaga mapapangasawa niya, no? Sweetheart, huwag ka na kasi kumain ng manok. Sa susunod, ibahin mo na lang yung trabaho mo para madali-dali. Siya, sige na nga. Boss, may dumarating ho. Sino yung dumarating? Ba, sino kaya yan? Ako nga pala si Mr. Chubibo. May-ari nitong karnabal. Anong may paglilingkod ko sa'yo, Iha? Eh kayo ho talaga ang sadya ko kasi nabasa ko sa ad na nangangailangan kayo ng mga stage performer. Eh alam nyo, talagang pangarap ko hong maging isang artista. Eh nalaman ko na maganda raw kung magsisimula ako bilang stage performer. Mukhang okay ka. Tanggap ka na. Talaga? Mamayang gabi rin, pwede ka na magsimula. Ay, thank you ho. Maraming salamat po. Sige. Mga kaibigan, ang nakikita niyo po'y isang sirena na galing pa po sa kailalim-laliman ng dagat ng Hawaii. Siya po'y kalahating tao at kalahating isda. Ang pangalan niya po'y Jezebel. Romeo, mukhang masama ang tama mo kay Julieta. Parang ibig mong bigwitin. Ay, talagang gusto kong bingbitin yan. Are, may dala na nga ako. Mahal ko pong inay at itay. Kumusta na po kayo? Sana po, nasa mabuti kayong kalagayan tulad ko. Inay, itay, meron po akong magandang balita para sa inyo. Siguro po'y natatandaan ninyo na ang unang Jezebel ay si Edna Luna. Ang sumunod ay si Vilma Santos. Pangatlo ay si Alice Dixon. Pang-apat ay si Charlene Gonzalez. Inay, ako na po ang panglimang Jezebel. Dahil ako ngayon ay isa ng sikat na artista dito sa Maynila. Tibo, at hindi lamang po Jezebel ang aking papel na gagampanan. Marami pa pong iba. Pinag-aaralan pa lamang po ng aming producer.
Artista na siya! Tibo, sabi ko na sa iyo, may pakinabang ang minana ng anak ko sa akin. Tibo, inay ko, utang na loob. Huwag niyo na lamang pong ipamalita sa ating mga kapitbahay ang magandang kapalarang sinapit ko dito sa Maynila. Oo nga, no. Huwag daw ipamalita. Huwag natin ipamalita sa kapitbahay natin. Nakakahiya naman. Oo, baka sabihin nila. Ang yabang-yabang natin, Tibo. Wag! Wag. Mga kapitbahay! Ang anak kong si Juliet! Sikat na artista na sa Maynila! Isa na siyang superstar! Isa na siyang megastar! Isa na siyang diamond star! Isa na siyang star for all seasons! Hoy! Iska! Nakakahiya ka naman. Bakit? Hindi naman kailangan ideklara na ang anak namin ay superstar na. Hindi naman kailangan isigaw na siya ay isang megastar, diamond star at star for all seasons.